Sa ating pong panahon or sa mga pagkakataon na kayo may nakakausap na kaibigan o mahal niyo sa buhay, na itatanong niyo ba sa kanila kung ano yung pinakamahalagang layunin sa buhay? Naiisip niyo ba yun? O kaya mismo, tinatanong niyo ba yung sarili niyo, ano bang dapat kong gawin dito sa daigdig? Ba't ako sinilang? Ba't ako nabuhay? Ano ba ang layunin ko sa daigdig? Of course, karamihan sa mga sagot ng mga tao, iba-iba. Iba-iba ang kanilang panukala, idea, at saka mga iniisip. May mga ilan, magsasabi sila, siguro layunin ko, magkaroon ako magandang trabaho para meron kaming income at kaipon kami ng pera, meron kami ng magandang bahay, lupa, o kaya naman, kung medyo may konting pride, konti lang, marami pala, siguro ang gusto mong sabihin ay, gusto ko maging matagumpay, maging successful sa buhay. Siyempre kasama yung pamilya ko pag ako naging tagumpay sa aking buhay. Now, napakaganda naman ng mga layuning yon. Wala tayong kontra doon. At mahalaga yung layunin na yun. But the problem is, lahat ng yon, ang problema, all of those things na binanggit ko ay pansamantala, temporary. Hindi ka dadalhin nun sa taas, hindi mo mabubuhat yun sa taas, at hindi mo siya maipapagmalaki pagdating sa susunod nating panahon ng ating buhay o historya ng ating buhay. Si Apostol Pablo po, mga kapatid, of course, known yung ating pinag-aralan, known siya, no? Mataas ang kanyang katayuan, hindi lang yon. Sa panahon nila, parang siya yung pinakamataas kasi pariseyo siya. Ginagalang talaga siya. Kilala yung kanilang relihiyon dati. At gumating sa buhay niya, nagdesisyon siya. Nabitawan yon. Isang tabi yung lahat ng kanyang tinatangkilik, katanyagan, pagiging leader ng mataas na sekta ng relihiyon. Lahat ng yan, mga kapatid, mga pinagmamalaki niya, nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Bakit po? Nakilala niya ang pinakamahalaga sa lahat. Makilala ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, yung ating talatang pagbubulayan ngayong umaga, isa ito sa, I would say, pinakamalalim na pahayag na manggagaling sa bibig ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang pananampalataya. Di lang yun, siyempre kasama yung kanyang layunin sa buhay. Makikita natin yung kanyang puso ay isang puso na hindi nakatuon sa karangyaan, kayamanan, katanyagan na binibigay ng dig o tagumpay na nanggagaling dito sa sanlibutan, kundi sa pinakamahalagang bagay sa lahat dito sa daigdig. At dito rin sa talatang ito nating pag-uusapan ngayon, kanyang ipapakita, malalaman natin na tayo bilang mga Kristiyano, dapat hindi lang tungkol sa kaalaman ng ating pinaiiral sa ating buhay. Hindi rin yung ating karanasan ang dapat nating binabahagi sa mga tao. Dapat nararanasan natin, katulad ni Apostol Pablo, yung kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos. Kapangyarihan na nanggagaling sa buhay na walang hanggan, pagkabuhay na maguli. At higit sa lahat, sana'y nakakabahagi rin tayo sa pagdurusang tinamasa ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, inaasahan natin ang buhay na walang hanggan, hindi dahil tayo ang may gawa, kung hindi ito'y kaloob ng ating Panginoong Diyos. At dalangin ko rin, sana ito'y ating maging layunin. Tayo, bawat isa, magkaroon tayo ng isang malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang layunin ng Diyos, siya lang ang magbibigay o magdudulot ng lakas sa atin. Magkakaroon tayo ng tapang, kakaroon tayo ng katiyakan at higit sa lahat, makakamit natin yung kaligtasan. At titignan natin itong talatang ito. Actually, nakita ko na siya, pinag-aralan ko na. Dapat ay magkaroon tayo ng pagsisikap dito na hindi manggaling sa ating sariling pananaw. Yung katulad na nangyari sana kay Apostol Pablo at sa mga ibang alagad, ganun sana ang ating maging aim sa buhay. So, tanungin natin ang ating sarili. Ano ba talaga ang pinakamahalagang layunin sa buhay natin na tinatamasa ngayon dito habang tayo may oras pa dito sa lupa? Magandang umaga po sa inyong lahat.
bago tayo magpatuloy, pag-usapan natin yung talata o basahin muna natin yung talata bago tayo magpatuloy sa pagbasa ng pag-aaral ng talata. Tayo muna ay dumako sa scripture reading. Sa inyong program o kung meron kayong Bible, makikita natin to sa Philippians chapter 3 verses 10 and verse 11. Filipos, Kabanata 3, talatang 10 hanggang talatang 11. 2 talata lang. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Upang sa anumang paraan, umaasa ako ay muli akong bubuhayin mula sa kamatayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay lumalapit sa iyo, O Diyos. Tulungan mo kami sa oras na ito. Bigyan mo kami ng pusong mayroong pagpapasalamat, Panginoon. At salamat sa bagong araw. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na kami ay makakapagpuri, sasamba sa iyo ngayong umaga. Salamat din po sa iyong salita, O Diyos, na nagbibigay sa amin ng liwanag, magbibigay sa amin ng gabay sa aming pamumuhay araw-araw. Panginoon, habang kami ay makikinig sa iyong salita, buksan mo po ang aming mga isip upang maunawaan namin ang iyong kalooban. Alisin mo po ang anumang bagay na maaring maging hadlang upang sa aming pagtanggap ng iyong mensahe ay maging katotohanan lamang ang aming makuha. Naway ang banal na Espiritu Santo ang siyang mangmuna at magturo din sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na hindi lamang marinig ang iyong salita, kung dito ay aming maisapamuhay. Nawa ang aming ding pagtitipon ngayong umaga, Panginoon, ang Panginoong Jesus lamang ang aming makita, makilala, at mapagkalooban ng parangal. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen po. Now, kung tutuusin mga kapatid, marami po tayong pwedeng gawing layunin sa buhay. Pero gaya po ng ating nakita sa buhay ni Apostol Pablo, nakita niya na isa lang yung pinakamahalaga sa lahat-lahat. Sa pagsasaliksik niya at paglakad niya araw-araw. At yun ay walang iba, ulitin ko, ang makilala ang kaisa-isang tagapagligtas, Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa totoo lang po, ang pagkilala sa Panginoon, dapat alam natin na ito ay hindi lang ito karunungan. Kung hindi, dapat ito magsilbing bahagi ng ating buhay. Karanasan na tayo nagkakaroon ng pagbabago sa isip natin sa buhay at sa gawa. At nagkakaroon tayo ng tamang pananaw upang mas higit nating mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoong Yesus. Hindi naman kasi pagtanggap mo sa Panginoon, papatayin ka na ng Diyos, wala ka na dito sa lupa para magkaroon ka ng kaligtasan eh. Kung ating napansin, pag tayo lumapit, nagsisi tayo sa kasalanan natin at dinulog natin yung ating sarili sa Diyos, sinuko natin, nananatili pa rin yung ating buhay. Bibigyan pa tayo ng pagkakataon para makatanggap tayo ng gantimpala hanggang sa pagdating ng takdang panahon, nakuhanin niya tayo. At masasabi sa atin ng Diyos, good and faithful servant. Yun dapat ang ating maging layunin, mga kapatid. So, sa atin pong talata, ipapakita ngayon ni Apostol Pablo yung mga mahalagang aspeto ng layunin ito. 2 talata, pero napakaraming laman nito. Andiyan makikita natin yung hangarin, makilala ang Panginoon. Andiyan din yung kapangyarihan na dapat ay nararanasan natin dahil ito yung nagsilbing gabay nung tayo tumanggap sa Panginoon. Yung kapangyarihan na yan, nakuha natin dahil nabuhay na maguli ang ating Panginoong Diyos. And then yung fellowship, yung pakikisama natin, dapat nakikibahagi rin tayo sa pagdurusa ng Diyos na magsisilbing ating pag-asa. Makakarating tayo doon. Pagdating ng panahon, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, mabubuhay tayong muli. Now, tignan po natin ang ating talata at isa-isahin natin ngayong umaga. Ano bang ibig sabihin at paano natin maisa sa pamuhay ang talatang ito? Simulan natin dun sa unang puntos po, o unang elemento ng kanyang hangarin. Verse 10, ang sabi niya po doon, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Doon muna tayo sa isang yon. Ano bang kahulugan yan? Of course, tinutukoy nito, mga kapatid, ibig sabihin ng makilala ang Panginoon, hindi lamang impormasyon na alam mo, oy, ang dami ngayon yan. Tignan nyo, ha? Kahit sino, tanongin nyo, kilala mo ba si Jesus? Anong sasagot nila? Yes.
kilala ko yan. Yan yung nagbayad daw ng kasalanan, hindi pa sigurado. No? Yan daw yun. Pero tignan mo yung kanyang pamumuhay. Meron bang proof na kilala niya ang Panginoon? O mas kilala niya ang kaaway? Kasi makikita mo yan sa lifestyle mo kung kilala mo ang Panginoong Jesus. Yun yung sikreto, no? Yung estilo mo ng pamumuhay, valid, o that validates, ang big sabihin, na ang nagsiserve, ang pinaglilingkuran mo, it's either the devil or our Lord. Of course, kung ang kilos mo puro makademonyo, obviously, hindi mo kilala talaga ang Panginoong Jesus. Hindi ka qualified. But pag nakikita natin na itong taong ito talagang faithful sa Panginoon, hindi lang sa kanyang pag-church, pagbasa ng Bible, paggamit ng salita ng Diyos sa buhay niya, you can definitely say na, ito ay kilala talaga ang Panginoon. So, hindi lang information or knowledge tungkol sa Panginoon. Kung hindi ang taong nakakilala sa Panginoon, meron siyang personal at totoong relasyon sa Diyos, hindi fake. Magkatunog, fake. Pananampalataya, hindi peke. Okay? Dapat ay lubos na nakikipag-isa ang taong ito sa Panginoon. Hindi lamang sa isip at hindi lamang sa kung ano yung kanyang nalalaman tungkol sa Panginoon. Ano ba ang tinutukoy ko? Intimacy. Ano ba yung intimacy? Ang pagiging kaisa sa kaisipan, intimacy sa damdamin, at higit sa lahat sa layunin. Ibig pong sabihin, kung titignan natin yung kwento ng buhay ni Apostol Pablo, naranasan niya ang Panginoong Jesus sa kanyang paglakad sa hirap, sa dusa, sa ginhawa. Parehas yan, sinabi ni Apostol Pablo, nasanay na ako. Kung meron, nasanay na ako. Kung wala ako sa buhay, parehas ang aking pagtanaw sa Panginoong Jesus. Siya ang aking sinusunod. Yun ang kanyang binibida sa kanyang buhay. Kahit na siya'y nasa tagumpay, nasa pagdurusa, the same manner, all things, binabalik niya sa Panginoon ang papuri. Makilala ang Panginoon, ibig sabihin pagpapahalaga sa Panginoon ng higit sa lahat. Sana nakukuha niyo ibig sabihin. Pag sinabing kilala ang Panginoon, higit siya sa lahat, kilala mo siya, binibigyan mo siya ng priority. Hindi mo siya dinidisqualified sa buhay mo. Doon po sa mga naunang talata, sa talatang 7, hanggang 9 ng ating pinag-usapan yan. Diyan, makikita natin na talagang kilala ni Apostol Pablo ang Panginoong Jesus dahil itinuring niya ng walang kwenta, walang kabuluhan. Ang lahat ng dating kanyang mga ipinagmamalaki, kayamanan, karunungan, pagiging Pariseo, at higit sa lahat, mayaman din si Apostol Pablo. Talagang may kayamanan yan. Ang kanilang negosyo ay tent making ng mga panahon na yon. At ano yung bagay na kanyang iniwan? Tinapon niya lahat, pero meron siyang iniwan. Of course, ito yung pinakapayak na halaga, o pinakapayak na pinakamahalaga at bagay na talagang pinagtuunan niya ng pansin. Ito yung walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Kaya, kung lulubos, basahin natin yung buhay ni Apostol Pablo, kitang-kita natin yung kanyang pinakamahalagang hangarin, kaganapan sa buhay, ay hindi sa karangyaan dito sa tagumpay. Now, bilang karagdagan, pag sinabing makilala ang Diyos, dapat wag din natin iiwanan, we need to grow. Ang paglago sa pananampalataya, napaka-importante. Growing in the grace, dapat grace-oriented tayo. Lahat ng ating tinatangkilik, galing sa biyaya ng Diyos. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Kung kayo'y pumasa sa exam, kung kayo'y pumasa sa trabaho, kung kayo'y nagkaroon ng pagkakataon na ma-promote, galing yan sa Panginoon. Hindi mo pwedeng kapitan yung sarili mo na ako nagtatanim niyan, kaya kung di ako nagtatanim, hindi kayo mabuhay. Tanong, kanino galing yung araw? At kanino galing yung lupa? Sa'yo ba galing yan? Kung may lupa, ako walang lupa at walang tubig, walang araw, mabubuhay ba yung tinatanim mo? Of course, hindi siya mabubuhay. Kung makaangkin kasi, ako nagbigay ng pangalan dito. Ako ang nagtayo niyan. Apology ang tawag natin doon. Sarili nila ang kanilang itinataas.
Ang pagkilala po sa Panginoon ay hindi isang beses lang. Nalalapit ka, susuko ka, tapos back to basic carnality. Hindi po siya ganon. See you in heaven, Lord. Naka-accept na ako sa'yo. This is a process. Isa-isang proseso ng karanasan. Sabi ko kanina, pansinin niyo po, nung naligtas ba si Apostol Pablo, kinuha na ba kagad siya ng Panginoon? Hindi pa, no? May mga insidente pa na dinanas niya, mga hirap na kanyang hinarap. Proseso to, at si Apostol Pablo, I would say habang siya nabubuhay, mas higit siyang lumalim sa kanyang relasyon sa Diyos habang tumatagal. Dapat ganun din tayo. Habang lumalakad tayo araw-araw sa buhay natin, dapat mas higit tayong nalalapit sa Diyos, nakikilala natin siya para hindi tayo naliligaw ng landas. Dapat yung mga desisyon natin, nakaakma dun sa kanyang salita. Ito yung kalooban mo, Panginoon. Ito yung susundin ko, Panginoon. Hindi ko to gagawin para napapadali yung pagtakbo ng direksyon ng buhay mo. Yung iba kaya nagkakaroon ng problema sa buhay dahil hindi nila sinusunod ang Panginoon. Actually, pwedeng hindi ka magkaroon ng problema kung magiging tapat ka sa Diyos. Kasi yung kaligtasan na yun, proves na tinanggalan ng Diyos yung iyong problema, yung kasalanan. Kaya lang minsan, nagde-decide ka pa rin na bumalik dun sa paggawa ng mga mali. Kaya ka nagkakaroon ng problema. Now, merong isang biblical illustration para makita natin. Dito po sa Lucas, Kabanata 10, talatang 38 hanggang 44. Ito yung kwento. Halimbawa dito si Maria, yung kapatid ni Marta. Ano ba nangyayari? Nung dumating ang Panginoon sa bahay nila, tignan nyo, may pagkakaiba itong magkapatid na to. Si Marta, naging abala sa kanyang gawain. Anong ginawa niya? Nagluto, naghanda, gumawa ng lahat ng mga practical na bagay para ihalay sa Panginoon. Ngunit si Maria naman, anong ginawa niya? Nung dumating ang Panginoong Jesus, kagad siya ay umupo sa paanan ng Panginoon at buong pusong nakinig sa kanyang mga salita. Napansin ito ni Marta. Nagreklamo siya. Nagsabi siya Panginoon. Kasi pakiramdam niya parang iniwanan siya sa mga gawain ni Maria. Ngunit ang sabi sa kanya ng Panginoon, si Maria ay pinili ang mabuting bagay at ito'y hindi ko aalisin sa kanya. Now, I'm not saying na hindi na kayo gagawa sa bahay, na magluluto, maghahanda ng pagkain, maglilinis. But, first of all, sana bago nyo gawin yun, kayo ay nananalangin bago kayo magluto para yung luto nyo ay, kung kayo bago babiyahe, pupunta kayo sa trabaho, dapat nananalangin kayo. Bago kayo matulog, magpapasalamat kayo. Siguro habang nasa biyahe kayo, wala kang katapusan yung pagtawag sa Diyos Communication ang tawag dun Kasi hindi mo alam ang direksyon ng buhay mo. Mas gusto mo magkaroon ng assurance, lapit mo kaagad sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, isa lang ang bagay na mahalaga at ito'y pinili ni Maria. Now, anong connection dito sa pinag-uusapan? Tulad ni Maria, ang pinakamahalaga para kay Apostol Pablo ay ang makilala ang Panginoong Hesus ng lubusan. So, hindi masama yung mga bagay na yan tulad ng mga gawain o mga karangalan sa buhay, I would say. Ngunit, sabi ko nga sa inyo kanina, makamit mo man ang buong sanlibutan pero kung naligaw ang iyong kaluluwa, useless. Walang point yung buhay mo. Kasi nga, lahat ng mga yan ay temporary. Pangsamantala. Hindi yan pansamantagal. Pansamantala. Maya-maya mawawala yan. Ang ganda, mawawala yan. Yung pogi, hindi mawawala yun. Ayaw pumayag. Biro lang po. So, ibig sabihin, lahat nga ng ating tinatangkilik ay maaring mawala. So, ang pinakamabuting dapat nating kinakapitan, dapat nating tinatanganan, at pinakamabuting bahagi na kailanman ay hindi mawawala ay ang ating pagkakaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ang pinakamuting bahagi na kailanman hindi mawawala ay ang malalim na relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. So, sa madaling salita, mga kapatid, yung dakilang hangarin na ito ng isang tunay na mananampalataya, okay? Dapat sa buhay niya ay magkaroon ng isang malalim na relasyon sa Panginoon. Higit sa anumang bagay dito sa mundo. Now, kung tunay nga na nais nating makilala ang Panginoon, bukod sa pag-alam dito sa dakilang hangarin na ito, kailangan din nating magkaroon at maranasan yung kapangyarihan
ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa ating pang-araw-araw na buhay. So number 2, kapangyarihan, pag-usapan natin. Tignan natin muli yung talata sa verse 10. Sabi doon, ang tanging hangarin ko ay lubusang makilala ang Panginoon. And then, yung isang phrase na sumunod, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Ano po ang kahulugan nito, mga kapatid? Tinutukoy dito ay yung kapangyarihan, of course, laban sa kasalanan. Ganun lang naman ang tema nun eh. Bakit nabuhay ang maguli ang Panginoon? Anong kapangyarihan yung binabanggit? Nung ang Panginoong Jesus ay pinako doon sa krus at pansamantala na siya nakabayubay doon, ang proseso, binabayaran na niya yung kasalanan ng buong sanlibutan. At nung siya namatay, sabi niya, it is finished. Tapos na yung pagbabayad. Nabayaran na. Kaya nagkaroon tayo ng kalayaan sa kasalanan. And the result, dahil nabayaran na nga, nabuhay siya na maguli. Sabi po sa Biblia, ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. So, kaya pala tayo namamatay, meron tayong kasalanan. Para hindi tayo mamatay, dapat wala tayong kasalanan. Now it happens, binayaran na yung kasalanan, lahat ng mananampalataya sa Panginoon at magsisisi ng kanyang kasalanan, mabuhay muli. Example yung kanya. Bakit siya nabuhay na muli? Yung susunod na mga nilalang na lumapit sa Panginoon at sisi, mararanasan din yung mga bagay na yon. Of course, meron nakatakdang panahon kung kailan mangyayari ang bagay na yan. Pero ang huling tatanggalin ng Diyos ay yung kamatayan. At papalitan na yan ng no more tears, no more pain, no more sorrow. So, yung pagkabuhay na maguli, mga kapatid ng Panginoon, ito ay nagpapatunay, ulitin ko, natalo na yung kapangyarihan ng kasalanan. Romans chapter 6 verses 9 hanggang verse 11. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Yun yung sample na dapat mangyayari din sa atin dahil naniwala tayo sa Diyos. Nang siya'y namatay, verse 10, namatay siya ng minsan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din niyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Dapat pala, mga kapatid, dahil lumapit tayo sa Diyos, turing na natin yung ating sarili as patay. At ituring din natin na tayo'y buhay. So, maganda yung talata dahil gayon pa lang, dapat nararanasan natin na yung in the future, talagang totoo yung buhay na walang hanggan. Natanggap na ng taong lumapit sa Panginoon. So, kung papaanong ang Panginoong Hesus ay nabuhay mula sa mga patay, ito rin ang mararanasan ng bawat isa sa atin sa dating na panahon. Kaya ang address sa atin ngayon, habang hindi pa dumarating yon, mamuhay tayo ng may kabanalan, mga kapatid. Pairalin natin yung kabanalan. Anong opposite ng kabanalan? Kasalanan. Dapat hindi tayo namumuhay sa kasalanan, namumuhay tayo sa kabanalan. Ibig sabihin, dapat nararamdaman nyo, nararanasan nyo na hindi tayo dapat alipin sa kasalanan. Dapat tayo alipin nino ng ating Panginoon. Dahil may kukonvince sa'yo, kunukonvict ka sa isip mo, huwag mong gawin yan kasi masama yan. Pero ginawa mo pa rin, nag-decide ka pa rin na gawin, ikaw yung nagkakaroon ng problema eh. Sabi ko nga, may kapangyarihan na tayo para hindi sana magkasala eh. Makaiwas eh. Kapangyarihan sa kahinaan at kapangyarihan sa pagsubok. Kaya lang bumabagsak tayong mga mananampalataya kasi hindi malalim ang inyong pagkakilala sa Panginoon. Super babaw. Nandiyan pa rin sa inyo yung tampo. Nasabihan ka lang na hindi pantay yung kilay. Galit na galit ka na. Natapakan lang yung sapatos mo. Galit na galit ka na. Parang wala talagang walang naturalesa o kilos na natural para sabing ikaw ay merong espiritu sa loob.
Definitely, ganun nga po yung nangyayari. Nagiging mahina ang karamihan sa mga mananampalataya dahil hindi malalim yung kanilang relasyon sa Diyos. Pansinin niyo, pagka kayo lumalim sa Diyos, kahit napakabigat ng problema, maaari pa rin kayong ngumiti. Dahil alam niyo, pagsubok lang yon. Pero para sa mga ibang tao na hindi mabigat yung problema, pero hindi malalim ang relasyon sa Diyos, parang pasanya na ang buong daigdig at puro complain ang gagawin niya sa buhay dahil hindi niya kilala ang Panginoong Jesus. So yung muling pagkabuhay, ang Panginoon ay nagbigay sa atin. Anong binigay sa atin ng Panginoon pag nakita natin yung salitang buhay na walang hanggan at muling pagkabuhay? Ito ay pag-asa. Lakas sa gitna ng ating magiging paghihirap. So kapag tayo dumaranas ng panghihina, meron tayong kapangyarihan, katulad ng kapangyarihan bumuhay sa Panginoon, yan din yung kapangyarihan ng Espiritu Santo na magbibigay sa atin ng katatagan kapag tayo dadanas ng mga pagsubok. Efeso, Kabanata 1, talatang 19 hanggang talatang 20. At kung ano ang hindi masukat niyang kapangyarihan, grabe no? Hindi masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin, na nananaig sa Kanya, o nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding yon, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. So sabi dito, kung ano yung di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa ating mga nananalig, sa ating mga nananampalataya sa Panginoon. Ito rin yung dakilang kapangyarihan na bumuhay pala sa Panginoon. So isa, yung kapangyarihan na binabanggit dito. Tawagin natin itong resurrection power. Kapangyarihan na nanggagaling sa pagkabuhay ng maguli. At siya rin ang kapangyarihan magbabagon sa atin pagdating ng tamang panahon. May kapangyarihan para tayo makapaglingkod, may kapangyarihan para mabago ang ating buhay, at may kapangyarihan para tayo dumanas ng pagkabuhay na maguli. Yung iba sumusuko, Panginoon, ayoko na, kuhanin mo na ako, hindi ko kaya, nahihirapan ako. Mahina, walang interest sa pagkakaroon ng buhay na magkakaroon ng gantimpala. Well, anyway, may gantimpala o wala, dapat naglilingkod naman talaga sa Diyos. Pero ang point is, everlasting life, pangako ng Diyos, gantimpala, pangako ng Diyos. Kahit na sa kasalukuyan, hanggang sa hinaharap, the same manner ang tingin sa atin ng Diyos. Bibigyan tayo ng tapang, bibigyan tayo ng lakas, bibigyan tayo ng wisdom, bibigyan tayo ng bibigyan tayo ng garantiya na yung ating senaryo na tayo bubuhay muli sa huling araw. Basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 15, verse 20 and verse 22. Kung wala ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, bago ko basahin, no? Yung ating kung walang power yung resurrection, hindi talaga mangyayari yan. What will happen? May kabuluhan ba yung ating pananampalataya? Wala, wala siyang, magiging malakas ba tayo? Never, mahina. Kaya nga po yung kapangyarihan ng pagkabuhay ng maguli, magiging guarantee ito sa atin sa huling araw. Okay, basahin ko. 1 Corinthians 15:20-22. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay, at ito'y katibayan na muling ngang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, sino yun? Adan. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sino yun? Panginoong Jesus. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan. Ayun, kaugnayan. Kanino kaya? Kay Adan. Diba? Isang tao pumasok sa mundo, pumasok ang kasalanan. Si Adan yon. Gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. Maliwanag ang talata, mga kapatid. Kaya dapat maging malalim talaga ang iyong relasyon sa Diyos. Ang ibig sabihin kasi ng maranasan itong kapangyarihan na to, ng muling pagkabuhay, kailangan nating mamuhay nang meron tayong pagbabago sa ating buhay at katagumpayan sa kasalanan. Dapat ang buhay mo malakas ka kapag ikaw ay sinusubok
at tinutokso, dapat napapaglabanan mo yan. Kasi may kapangyarihan ka na eh. Tignan mo yung katabi mo kung may kapangyarihan. At meron kang resurrection power na tinatawag ng banal na kasulatan. Dapat meron kang kapangyarihan, gagamitin to sa pagiging tagumpay sa kasalanan, sa gitna ng pagsubok, tapang sa paglilingkod, at katiyakan kung ikaw ay merong buhay na parang nawawala ng pag-asa. Kapangyarihan din ng Diyos ang mag-uudyok sa'yo para makita mo na siya ay tagumpay. Tetelestai, tapos na. Nabayaran niya na yung hirap ng tao. Wala nang problema ang tao. Bakit may problema yung tao? Sarili. Makasarili. Hindi nakatuon sa tamang landas sa ating Panginoon. Ngunit hindi lamang kapangyarihan ng sinasabi ng talata natin pinag-uusapan. Kilala ang Panginoon, yun ang sabi ni Apostol Pablo. Kasama rin yun. Kasama yung pakikibahagi niya, higit sa lahat sa pagdurusa. Balikan natin muli yung verse 10. Sabi doon, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Tapos yung sumunod na praise, makibahagi sa kanyang mga paghihirap. Ano pong ibig sabihin nito? Sa English, fellowship of suffering. Parang hindi maganda, no? Pakikibahagi sa kanyang pagdurusa. Ina-address sa ating mga kapatid na dapat nating tanggapin at ating yakapin yung mga darating na pagdurusa sa ating pananampalataya sa Panginoon. Of course, yung talata hindi nagsasuggest na maghahanap ka ng sakit o maghahanap ka ng problema. But then again, ang point ng talata is we need to be prepared. Maging handa tayo at maging faithful tayo sa kabila ng mga darating na ganitong mga kalamidad at pagsubok sa buhay. Sabi po ng Panginoon mismo, siya yung nagsabi, John 15:18. Listen to this. John, chapter 15, verse 18. Kung napupuot sala sa inyo ang sanlibutan, alalahanin niyong ako muna ang pinapuotan nito bago kayo. So, hindi tayo pala wala pala tayong rights na mag-complain, Lord, bakit ang hirap? Lord, ba't ako ginaganon? Kinakawawa ako o minamalit ako? Ang unang dumanas ng ganyang mga pagsubok ay ang Panginoon. Nagbigay na siya ng example na dapat makita natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, kapag tayo dumaranas ng pag-uusig, hindi naman kasi mawawala yan eh. Pag may mga inggit sa inyo, uusigin ka niyan, babagsak ka niyan eh. Maaring kasama mo sa bahay, maaring sa opisina, maaring dyan sa kapitbahay, maraming ganyan na uri ng klase ng tao. Pwede kang pagtawanan dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon. Anyway, bibigyan ko kayo ng biblical illustration nung talata natin sa, hindi ko alam kung anong ginawang anong ibang tao sa inyo kung kayo'y nakaranas ng ganyan. Merong isang biblical illustration. Merong isang taong tinatawag na unang martir ng iglesia, si Esteban. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 7 o Kabanata 7, nangaral siya ng buong tapang tungkol sa Panginoon, pero kahit siya'y nangangaral, alam niyo nangyari, pinapuotan pa rin siya. Maraming mga relihiyon noon ang hindi tanggap yung pangangaral niya ng sa Panginoon. At alam niyo, ang sukdulang nangyari kay Esteban, sino nakakaalam? What happened to Stephen? Pinatay siya. Pinagbabato siya. Okay? At sino ang pumatay sa kanya? Yung Pharisees, mga Pariseo, na dating katungkulan ni Pablo. At ganun din, in the name of religion, pumapatay din ng mga tao si Apostle Paul. Dami ang pinatay ni Paul. Walang tatalo sa mga mamamatay tao ngayon. Pinakamarami ang pinatay ni Apostle Pablo. Nangyari rin sa panahon natin ngayon, no? Pag iba yung relihiyon mo, patay ka. At meron mga relihiyon ngayon, pumapatay din. In the name of the religion, papatayin ka rin nila dahil hindi ka nila kasama sa pananampalataya. Pinagmamalaki nila yung kanilang relihiyon. At yun din ang nangyari kay Esteban. Namatay si Esteban, pinagbabato. Pero ang maganda dito, bago namatay si Esteban, mga kapatid, nakita niya ang Panginoon nakatayo sa kanan ng Diyos, nasipatan ng kapatid natin si Esteban. At
totoo ang sabi ng Panginoon na kung kinapuotan siya, tiyak, makakaranas din kayo ng galit o puot ng mga relihiyon. At sumunod doon, pati mga alagad. Diba? Alam niyo ba yung kwento kung paano namatay ang mga apostol? May sinunog, may lahat, torture. Hindi maganda ang kanilang kamatayan sa totoo lang. And yet, bakit sila pinatay? In the name of our Lord. Paglilingkod sa Diyos. Siguro yung mga apostol noon naalala yung babala ng Panginoon. Nasa chapter 5 ng Acts, verse 14-41. Pero, ang maganda rito, kita nyo, itong mga alagad ng Diyos, malalim ang kanilang relasyon sa Panginoon. Lumalim sila. Nakita nila yung tamang hangarin. Ano ang kanilang naging response sa pag-uusig? Tinanggap nila ang kanilang pag-uusig na binigay sa kanila. Walang nagalit. Accepted. Kasi sinabi na ng Panginoon yun eh. Alam nila yun lahat, pansamantala lang kung anong gawin nila. Hanggang doon lang naman ang kaya nilang gawin eh. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot kayo sa kumukuha ng kaluluwa, sabi ni Mateo. And that is our God. So pagkatapos na sila pagpapaluin, pagbabatuhin ng mga Sanhedrin, nangangaralan tungkol sa Panginoon, ang response nila, sila ay nagalak. So ganun din dapat tayo. Hindi naman katulad nun ng pag-uusig sa atin eh. Minsan nga ano bang tawag dun sa problema? Yung sinabihan ka lang. Hindi ka sinaktan, walang ginawa sa'yo, hindi ka ninakawan. Pero meron character assassination. Tama ba ako? Galit na galit ka na, isip lang yon. See? How much more kung halimbawa natatamaan yung katawan mo, baka lalo kang magwala. Ang magandang ilustrasyon kasi is dapat yung response mo is tama. Ano? Ang point is ganito. Kung paanong siya'y tinanggihan, ang Apostol Pablo o ang Panginoon, pinahirapan at ang Panginoong Jesus pinako pa sa krus, magkakaroon din tayo ng konseptong gano'n. No? Ang mga alagad, naranasan din yung bagay na yon. Pero sa kabila nito, dapat meron tayong kagalakan. Kasi meron tayong pag-asa, hindi katulad ng ibang tao, hindi katulad ng ibang senaryo. Sapagkat ang pagkaput sa mundo, okay, listen to this. Pagka kayo tumatanggap ng pag-uusig o pagkapuot ng mundo, it's a sign na kayo ay what? Anong katotohanan sa bagay na yon, mga kapatid? Tunay kayong alagad ng Panginoon. Kasi nararanasan nyo yun. Kaya hindi kayo dapat nagko-complain. It's obvious na talagang tatanggap at dadanas tayo ng mga bagay na yon. Tanda ito kasi na tayo nakikibahagi sa paghihirap at pagdurusa ng ating Panginoon. Sa muli po, ituloy natin yung talata, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging, yung last phrase na, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Yung kamatayan dito ay hindi lang pisikal, kung hindi ito'y sakripisyo at lubos na pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Philippians chapter 2 verse 8, yung ating pinag-usapan natin. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Wala siyang liko, diretso siya. Continue, faithful, being faithful, diretso siya. Yung kanyang katapatan, yung kanyang pagsunod, yung kanyang pagkilala is talagang nagpapatunay na tapat siya sa kalooban ng Diyos. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Kahit na anong hinaharap natin, hindi dapat mawawala yung ating paglilingkod sa Diyos. Huwag natin siyang ipagpapalit sa mga bagay na pansamantala. Meron kaya kayong 1,000,000 ngayon? Nandito kaya kayo? Hindi po, hindi kayo tinatanong ko. Alam ko na sagot niyo. Yung iba. Siya lang sumagot eh. Well, anyway. So, example lang naman yun. Probably, yung iba siguro wala dito. Baka nasa abroad. Baka nasa... pero, tandaan nyo, 1,000,000, mabawasan lang ng kaunti-unti.
Now, para po kay Apostol Pablo, mga kapatid, ang maging katulad ng Panginoong Hesus, ng kanyang kamatayan, nangangahulugan nito na, of course, iwanan natin yung ating sarili at yung ating mga sariling objective or layunin sa buhay. At dapat handa tayong magsuko ng lahat-lahat ng ating tinatangkilik maliban sa ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Galatia, Kabanata 2, talatang 20, kaya nga hindi na ako ang nabubuhay ngayon. Tanggapin natin yan sa buhay natin, no? Sabi ni Apostol Pablo, kung hindi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Si Kristo ang nabubuhay atin. Okay? At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Napakaganda ng talata. So, hindi na pala tayong nabubuhay ngayon. Dapat ang nabubuhay, dapat ngayon ang nakikita sa atin, si Jesus. Sinong nakikita sa inyo? Si Jesus ba? Dapat si Jesus ang nasisilip sa atin. Ito, anak to ng Diyos kasi nakikita yung ating pamumuhay. Now, ano po yung punto ng talata, mga kapatid? Now, ito lang yon bilang pagkakaroon ng bunga ng ating relasyon sa Diyos. So, kung tayo magkaroon ng paghihirap, pagdurusa, ito'y tanda na tayo ay merong kaligtasan. Natanggap ka na ng Panginoon, pinagkalooban ka na ng kaligtasan. Sapagkat tanging kamatayan at pagkabuhay na maguli ng Panginoon, yung sikreto dito, siya yung nagbigay nito. So, yung ating pakikibahagi sa gawain, ito rin ay tanda na tayo tunay na kabilang sa Panginoon at nakikisa tayo sa kanyang gawain. So, yung mga pagsubok, pagdurusa, maging ating pisikal na kamatayan, ito ay tanda, Panginoon, na habang may buhay, may meron tayong pag-asa. Yun po yung talatang 11. Pagbangon, may ganun pa yun. Yun po yung tinutukoy, habang buhay may pag-asa. Tignan niyo yung verse 11. Verse 11. Upang sa anumang paraan, sabi ni Apostol Pablo, umaasa akong muling bumuhayin mula sa kamatayan. So, andun yung ating pag-asa. Habang buhay tayo ngayon, dapat yung pag-asang yun na tayo bubuhayin muli sa kamatayan ay mangyayari. Dapat yung iyong mindset makarating doon sa sistema na tayo muling bubuhayin tungo sa buhay na walang hanggan. Hindi yung parang alangan ka, punta ba ako sa langit o hindi. Nag-aalangan ka. Hindi ganoon. Kapag totoo yung pananampalataya mo, tunay na lumapit ka sa Diyos, tunay kang nagkikisa sa Diyos, magiging ganoon yung aim mo. I'm looking forward na makita ang Panginoon. I'm looking forward na makasama ang Panginoon habang panahon. Ano ba yung kahulugan ng verse 11? I-elaborate pa natin ng konti. Yung pong pag-asa nandoon sa muling pagkabuhay. Ito'y pinahayag ni Apostol Pablo at ito'y talagang matatag, matibay na pag-asa na balang araw, mga kapatid, makakasama natin sa muling pagkabuhay dahil tayo muling bubuhayin ang ating Panginoon, hindi pansamantala. Panghabang panahon. So yung pagkabuhay na maguli dito ay hindi lamang ito spiritual, kung hindi physical, literal, na pagbangon ng katawan mula sa kamatayan sa araw ng kanyang pagparito. Now, kung gusto niyo na magandang sequence nung event sa hinaharap, sa 1 Corinthians chapter 15 is a good illustration. No? Basahin ko po yung verse 20 to 23 ng 1 Corinthians. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan ng muling ang bubuhayin ng mga patay. So, nandoon yon. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Verse 22, sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kasalanan at kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Ibig sabihin, hindi naman talaga tayo sabay-sabay mamamatay. May kanya-kanyang panahon.
At ang unang namatay ay ang Panginoon at ang unang binuhay ay ang Panginoong Hesus. Then kasi yun ang pangako niya. Ako ang buhay na maguli, sabi ng Panginoon. Sino mang naniniwala sa akin, bagamat mamamatay, ay muling mabubuhay. Nasa John chapter 11 yan, kung gusto niyo malaman yung sagot. John 11, verse 25 hanggang verse 26. Andun din yung pangako na yun. Sabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli. Sino man ang maniniwala sa akin, bagamat mamatay, talaga naman mamamatay tayo, pero pagdating ng panahon, bubuhayin muli. So, ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon kung kailan tayo uuwi sa Panginoon. Kaya nga yun yung kabaliktaran na nangyayari sa daigdig. Pag may namatay, umiiyak. Pag may birthday, masaya. Baliktad eh. Dapat yung birthday ang malungkot dahil dumating siya sa problema. Sinilang siya sa problema. Lahat ng problema, susuungin mo ngayong bata ka. At yung namatay, akong nasa Diyos, dapat ay may kagalakan talaga dahil may kasiguruhan. Siguro yung umiiyak, hindi pupunta sa langit, kaya nagluluksa sila. Well, anyway, don't get me wrong, hindi na ibig sabihin nun. Pero sa katotohanan, meron talata nasa Ecclesiastes chapter 7, pinaliwanag ko, mas maganda yung araw ng kamatayan kaysa sa araw ng pagsilang. Siguro sa ibang araw pag-usapan natin yung mga bagay na yun. So mga kapatid, nalaman ni Apostol Pablo na ang pagkabuhay na maguli ay hindi siya bunga ng sariling gawa, kundi ito'y biyaya ng Diyos. Kaya yung nananatili, umaasa at magtitiwala sa kanyang sarili sa buhay niya at hindi siya ginawa ng Panginoon, ay hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat alam natin ng pagkabuhay na maguli ay kinukonsider ng Biblia na gantimpala, yung palang everlasting life, resurrection body, is a reward sa lahat, okay? Sa lahat ng magtatapos sa takbuhin at naging nanatiling tapat hanggang sa huli. 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban sa buhay, sabi ni Apostol Pablo. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya ang naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabit sa kanyang pagbabalik. Kasama po tayo, I would say, kung tayo nananampalataya, naging tapat hanggang sa huli ng ating buhay, meron kayong matatanggap na korona galing sa ating Panginoon. Siya mismo ang maglalagay sa atin. Alam niyo po kasi para kay Apostol Pablo, yung kanyang buhay at paglalakbay sa pananampalataya, maabot yung finish line. Yun ang kanyang sistema. Gusto niyang matapos kaagad yung kanyang karera at makasama na hindi lang yung mga tinuruan niya ng salita ng Diyos, kundi lahat ng lumapit sa Panginoon at magkakaroon ng pagkabuhay na maguli. Madaling salita po, mga kapatid, ito ay matinding pagnanais at katiyakang makasama ni Apostol Pablo, lahat ng kubilala tumanggap sa Panginoong Diyos. Makarating sila doon sa tinatawag natin walang hanggang kaligtasan sa buhay. So, mga kapatid, ang pinakamataas na hangarin ng ating Apostol Pablo at gayon din ng banal na kasulatan, I would say, ay makilala ang ating Panginoong Hesus. Of course, hindi lang sa kaalaman, kung hindi kasama yung karanasan at yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang yung ating pakikipag-isa sa kanyang paghihirap. Yun ang laman ng talata. Dapat yan ang ating maging hangarin, maging layunin. Makaring tayo ng ganap sa pagkabuhay na walang hanggan. Ang ating pananampalataya ay hindi nagtatapos sa ating pagtanggap sa Panginoong Hesus. Kung hindi sa pagpapatuloy na paglago, pagsunod sa Kanya, at kung anumang mga sakripisyo o paghihirap ang ating haharapin. At kung ang ating Apostol Pablo ay buong puso na naghangad na makilala ang ating Panginoon,
babalik ko sa inyo yung tanong. Nais ko kayong tanongin ngayong umaga, mga kapatid. Gaano rin ba natin siya hinahangad sa ating sariling buhay? Gaano? At talaga bang hinahanap mo ang Panginoon araw-araw? Nasisiyahan ka ba kung ikaw ay meron lang information na natutunan sa Bible pagkatapos lumabas ka palang tenga? Handa ka ba na makibahagi sa kanyang paghihirap? Sabi ng banal na kasulatan, handa ba tayong magpasan ng krus araw-araw? Makibahagi tayo sa kanyang paghihirap. Tumayo ng matatag hanggang sa wakas. Ang hamon sa atin dito, mga kapatid, piliin natin ang Panginoon ang higit sa lahat ng bagay. Tapos sikapin nating makilala sa ating pagdarasal, sa ating pagbabasa ng Biblia, kaaral ng banal na kasulatan, paglilingkod natin bawat araw, at yung ating paglakad, bawat hakbang araw-araw. Dapat sinisikap natin na talagang lumalalim yan, pasigit nating nakikilala kung sino, ano ang Diyos, ano ang kanyang layunin, ano ang kanyang kalooban, and then aiming for the future, na pagdating ng panahon, kasama natin ang Panginoong Jesus. Kasama natin tayong lahat. Tayo naglingkod sa Kanya ng tapat. Tatanggapin natin yung pala. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, ng iyong pinakamahalagang layunin sa aming buhay. At yan ay ang makilala ang Panginoong Jesus. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa panahon na inuuna namin ang mga bagay ng mga pansamantala. Tulungan mo po kami na maranasan ang kapangyarihang ito na pinag-aralan ngayon, ang kapangyarihan ng pagkabuhay ng maguli ng Panginoon. At maging tapat kami, ang aking dalangin, sa mga pagsubok. At panatiliin namin, Panginoon, ang aming pag-asa sa buhay na walang hanggan. Naway sa bawat araw, Panginoon, makita namin sa aming pamumuhay na kami ay tunay nakikibahagi sa aming Panginoong Jesus. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.